Meron pong dalawang bangko na nanghingi ng 10 banking days para po makumpleto yung financial records na hinihingi po ng impeachment court. Una muna, ano po yung naging dahilan nila at kung sakali man na hindi po sila makakomply, ano pong posibleng mangyari? So they tried to comply, no, DJ Chacha, nung July 30, but during the presentation at saka nung pagbibigay na ng mga dokumento, they manifested to the clerk of court na kulang pa yung mga dokumento na kanilang ipapasa nung araw na yon, dahil na rin sa hindi daw nila natapos yung pagre-retrieve ng mga dokumento na yon because on two corporations yata, because as you know, medyo mahaba-haba yung timeline nung mga dokumento na hinihingi since 2007. So Mm. kailangan nilang mag-backtrack daw and to just have time to retrieve those documents and then to copy those documents. So yun lang naman yun, no? Very justifiable naman yung reason na yun. Hindi naman nila sinabing hindi sila magko-comply. So humingi lang sila because hindi nila natapos yung pag-reproduce at pag-retrieve ng documents na yun. Oo. This mean po na dito po sa dalawang bangko na ito, mas marami? Kasi dalawang korporasyon po yung sinabi nyo. Compared dun sa other banks, mas matindi yung mga documents na hawak with these two banks? Well, not necessarily. We cannot come up with that kind of conclusion. Mhm. Pwedeng logistical problem lang nangyari sa kanila. Kaya hindi naman dahil mas marami yon, mas nahirapan sila. No? Baka yung internal processes nila for clearing, medyo siguro hindi rin nila kagad na proseso yung mga ano na yon. Or siguro rin, maraming mga ano kasi, no? Maraming pwedeng possibility nun, or pwede rin namang yung accounts na yun na nasa kanila dormant na before or matagal na. So those are just a few of the possible reasons kung bakit hindi nila natapos yon. However, ang sinasabi lang nila talaga, they lack time to retrieve those Oo, to documents. produce. So kung 10 banking days po ang binigay, kailan po nila isusumiti ito sa impeachment court? Mm-mm. So 13 ang pumapalo yung araw na yun, no? August 13 na sinaad doon sa resolution kahapon ni presiding officer. Okay. And then sir, sabi po ng prosecution kanina na hindi pa muna ibibigay, no, sa ngayon sa defense at prosecution yung mga dokumentong na isumiti na ng mga bangko, hahawakan muna po ng impeachment court. Pati po yung mga darating muna, ganun po yun. Ano ho ba ang ano doon? Ano ho ba ang panuntunan doon? Bakit hindi agad ibinibigay po sa magkabilang panig para agad na po mapag-aralan yung mga dokumento? Meron ho bang pagsala na gagawin po ang impeachment court? Wala naman po. Tinatapos lang din po ng clerk of court yung thousands of documents na inventory nila. Siyempre po, nagkaroon po ng transfer of custody mula doon sa ating mga subpoenaed entities at agencies, at hinahawakan po nila ngayon yon. So kailangan po nilang i-document isa-isa po yon. So medyo logistical ano lang naman po yan ng ating clerk of court. At saka Manong Ted, no, isipin po natin na wala rin namang urgency na kinakaharap po para matingnan yung mga dokumento na yun, because those documents are relative to the proving the article 2 po ng ating articles of impeachment, which is in the end of the presentation of the articles of the House Prosecution Panel. So 31 days po ang nakalaan para dito sa Article 1, 8 days po ang nakalaan para sa susunod na artikulo na Article 3, and then yung 12 days po para naman po doon sa last article na Article 2. So medyo they have more than a month pa po, no? Kung araw-araw natin tong maghihiring tayo, medyo almost 40 days pa po yung pag-uumpisa ng presentasyon ng Article 2. So they have more than enough time po. So siguro po by next week po, pag nakakomply na rin yung bangko, both parties will be given copies already of those documents. And besides, nung July 30 po,
present din naman po yung House Prosecution Panel at saka yung Respondents Council when the documents were turned over to the Clerk of Court. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.